Ngayong araw ay pupunta nga pala kami ng Maynila. Nandito kami sa Quiapo para tikman ng mga nagtitrending na pagkain. Gaya na lang ng dragon fruit juice at mangga na may masarap na bagoong. Dumaan din pala kami dito sa Jolly Dadas Palabok na nagtitrending ngayon. Sobrang sarap daw kasi ng palabok dito. Bukod sa napakasarap na hindi tinipid sa laman. Ngayon alam ko na kaya nagtrending to. So paano guys, samahan nyo kami ni Aling Regina. Kaya naman isang araw, maaga nga pala ako naligo at nagbihis. Magsisimba kasi kami ni Aling Regina sa Quiapo. Magmumotor lang kami para mabilis. So paano guys? Tara! Ang kaso lang guys, nagbabadya ang panahon. Hindi pa man kami nakakalayo, biglang bumuhos ang ulan. Nandito na nga pala kami sa Alaba. Mabuti na lang merong napakalaking payong na sumusunod sa amin. Kaya naman road trip na naman si Aling Regina. Araw nga pala na Sabado ngayon kaya wala gaanong traffic. Dahil nandito na rin kami sa Maynila, dumaan muna kami ng Intramuros. Grabe guys, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng buhay na kabayo. Medyo nakakatakot lang, baka ako sipain. Dito guys, napakarami na rin palang foreigner. Meron nga pala ditong entrance fee. Regular rate nila ay 75 pesos. Para naman sa senior, PWD at student, 50 lang. Pagpasok namin, meron dito nagtitinda ng patuka ng kalapate. Napakarami na nagpapatuka kaya hindi na kami bumili. Dahil mainit ang panahon, bumili muna kami ng ice cream. Medyo napakainit kasi ng aming biyahe. Ang flavor nito ay mangga, avocado at ube. Maraming salamat nga pala sa libre ni Aling Regina. Dahil 50 pesos ang isa, syempre masarap to. Char. Masarap nga pala maglakad-lakad dito kasi napakatahimik ng lugar. Dito guys, may nakita akong parang kanyon. Sa pagkakaalam ko, ito nga pala yung ginamit ng ating mga ninuno para iligtas ang bansang Pilipinas sa mga banyaga. Nagulat kami ni Aling Regina. May nakita kasi kami napakaraming bala. Ito siguro yung pambala sa kanyon. Tumirik na nga pala yung mataas na araw. Hindi ko nga pala alam ang tawag dito pero napakaganda. Ang sabi nila Plaza de Armas daw ang tawag dito. Hindi ko nga pala lubos akalain na mayroong ganito pa sa Maynila. Nadaanan nga pala namin yung mga sinaunang kulungan. Medyo nakakatakot lang kasi nasa ilalim ng lupa. May sinasabi nga pala si Aling Regina. Nangangawit na nga pala yung bantay na gwardya. Dahil matapang naman ako, pinasok nga pala namin tong kuweba. Pagpasok namin, eto nga pala yung bubungad sa'yo. Nakasulat din pala dito yung mga kwento. Bakit kaya ganun yung nag-field trip kami, hindi kami pumunta dito? Nakaka-amaze nga pala dito ang labasan. Dito kasi guys, makikita mo na agad yung mga naglalakihang gusali. May nakita din pala ako mga bata. Namamangka sila dito para kumuha ng mga pangkalakal. Gaya na lang nitong mga bakal. Dahil hindi naman ako madamot kahit paano nagbigay tayo ng barya. Mag-iingat nga pala kayo at huwag kayong lalayo. Hindi na rin pala kami magtatagal ni Aling Regina. Pupunta pa kasi kami dito sa Quiapo para magsimba. Nandito nga pala ang Poong Nazareno. Nagpapasalamat nga pala ako sa mga blessings na dumarating sa akin. Maraming salamat po Panginoon kasi hindi nyo kami pinapabayaan. Kahit napakaraming pagsubok na dumarating sa amin. Pagkatapos namin magsimba ni Aling Regina, dumaan muna kami dito sa mga nagtitrending na pagkain. Kagaya na lang nitong dragon fruit juice. First time ko lang pala makakainom nito. Dati guys, napapanood ko lang to sa Facebook at sa mga vlogger. Tapos ngayon guys, matitikman na natin. 50 pesos nga pala ang ganito kalaki. Unang tikim ko pa lang guys, grabe napakasarap. Napaka-creamy nga pala ng lasa nito. Enjoy siyang inumin kasi napakaliit ng mga sago. Hindi lang yun guys, dahil prutas siya, napakasustansya nito. Dito naman sa kabila may nagtitinda naman ng mangga. Ito nga pala yung manggoong na nagtitrending. Dito guys, lalagyan nila na napakasarap na bagoong. Naaamoy ko palang mukha ng masarap. Sa 50 pesos mo, sulit na sulit ka na dito. Syempre, first bite ni Aling Regina, masarap agad. Pati ako naglalaway sa ginagawa niya. Hindi ko napapalagpasin to kaya titikman ko na. Hindi nga pala ako nagkamali, masarap yung bagoong at napakalutong ng mangga. Hindi na rin pala kami magtatagal kasi dumadami na ang tao. Big shoutout nga pala sa lahat ng tao dito sa Quiapo. Bago nga pala kami umuwi, may dadayuhin pa kaming isang nagtitrending na pagkain. Walang iba kundi ang Jolly Dadas Palabok. Grabe guys, dito napakarami nga pala ang pila. Yung mga tao dito galing pa sa iba't ibang lugar para makatikim lang nitong nagtitrending na palabok. Daang-daang tab ng palabok nga pala ang naubos nila bawat araw. Nagkakahalaga to ng 80 pesos ang isa. Napakadami na din daw palang vlogger na pumunta dito. Dito guys, makikita mo na yung hinahalo sa palabok. Napakadami nga pala nito at sari-sari. Ito siguro yung nagpapasarap sa palabok. Dumating na nga pala yung order namin tapos pagbukas ko, grabe napakabango. Hindi lang yun guys, mainit nga pala siya kapag sineserve. Bago nyo kainin, lagyan nyo muna ng kalamansi. Habang hinahalo ko tong palabok, natatakam ako. Nakikita ko kasi yung mga sangkap na hinalo dito. Syempre, this is it, pansit. Grabe guys, wala akong masabi. Napakasarap ng Jolly Dadas Palabok. Masarap talaga kapag mainit pag sineserve. Kaya naman food trip na naman si Kuya Boy Macho, nurin nyo. Si Aling Regina nga pala ang nakapagsabi na masarap daw dito. Ibang-ibang nga pala to sa mga natikmang kong palabok. Napakalaki pa ng mga sangkap at laman. Habang tumatakbo ang oras, dumadami na rin pala ang pila ng tao. Sulit na sulit nga pala ang binayad namin dito. Hindi rin pala nasayang ang aming pagpunta. Dahil masarap to, nag-take out na kami ng isa. Pasalubong namin to para kay mama. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!